Philippine authorities visit a self-proclaimed indigenous tribe in Surigao del Norte with their own currency and justice system. Kaya itong nakuha nito sa pagkasgan ni SBSI, kaasinyo agila, to dilik ni, lahit ni. Kasi mo pa itong pag-speak wa, sino agila. Kasi naman ta, wala man ingon nga, dilik mo na mo mimrohon, dilik mo na, ang atong prinsip presa ta. Kita nga dato, lima tayo ka-home. Check namin yung accreditation nila bilang IPS. So far, walang IPS dito sa Siargao at sa Estacion B. Kasi alam namin na hindi sila IPS. Hindi yun sila lumad. Ang Maharlika Tribal Kingdom ay merong sariling gobyerno at meron ding sariling pera. Sila authorized ng Bangko Sentral ng Pilipinas nor any loan. Aside from peso, walang ibang currency na kinikilala ang buong Pilipinas at walang ibang currency na inisyu ang authority, which is Bangko Sentral ng Pilipinas, kung hindi ang Philippine Peso. Okay. Nakakuha ng suporta ang kampo ni Dato Adlaw sa grupo ng Maharlika Tribal Kingdom. At ito daw Maharlika Tribal Kingdom ay isang self-proclaimed din na kingdom, may sariling batas, may sariling gobyerno, may sariling pera, may sariling bangko. Although narehistro sa Securities and Exchange Commission, ngunit hindi ni-recognize ng NCIP na mga legitimate na lumad. Bakit? May pahayag ang mayor kaugnay dyan. Samantalang si Bae Lourdes nagreklamo sa kanyang live. Bakit daw ang mga pulis may dalang mga armas na kumilik gunban daw ngayon? Kahit pulis na duty dapat walang barilan. Kaya nandyan, klarado, na inano ng kumilit na nakaban ang gunban kayo. Pero bakit may ban kayo? Kumilik gunban daw ngayon. Bakit yung mga pulis na nakaikot ngayon sa kanilang kampo, may mga armas na kumilik gunban daw? Tatalakayin muna natin. At itong grupo, nasa Socorro. Umano itong Maharlika Tribal Kingdom. Tatalakayan natin ito mga kapatid. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome. Itong iyong lingkod, Brother Rindel Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito at inaniyahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang ating like sa live at huwag ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share din niyo. Kasi kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating live streaming at sa ating pananampalataya at katuwiran. No? So, may bagong grupo. Di na ito bagong grupo dahil matagal na pala ito at nagsagawa din ng investigasyon ang mga otoridad kaugnay dito dahil meron silang sariling gobyerno, may sariling pera, may sariling bangko din. Itong grupo nila, no? So, kung malalaman niyo na kita na siguro ninyo, nagreklamo si Bae Lourdes, bakit daw may mga armas ang pulis na kumilik gunban daw ngayon? Kahit pulis na duty dapat walang barilan. Kaya nandyan, klarado, na inano ng kumilit na nakaban ang gunban kayo. Pero bakit may ban kayo?
Sandali, wala tayong raffle ngayon, ha? Wala pa rin tayong raffle ngayon. So, bakit may dalang mga armas daw ang PNP na kumilik gunban daw? Ang lalim, ano? At halata na niya na ang kanilang pugad ay nakatakdang idimulis bago pa siguro lalabas o kaya lalabas na yung mga warrant of arrest sa patong-patong na kaso nila. Mayroon mga banta sa amin dito na ididemolish po kami. Ayusin mo to. Ayusin mo to. Kaya kayo dito sa panggoberno sa Surigao, mayos kayo. Kayo ang galit sa kapayapaan. Tas eleksyon na naman? Eleksyon na naman? Sige, subukan niyo pag-demolish dito kay Baep. Nani? Magbaha ng dugo. Magbaha ng dugo po. Yun. Matagal na nila niyang pagbabanta, no? Kaya yun ang dahilan na sinampahan sila ng patong-patong na kaso at nakakuha sila ng suporta galing sa Maharlika Tribal Kingdom na self-proclaim na grupo. Ito ang nagpunta mismo sa kanilang area. Kaya nga po, Kaya may support kami ninyo ba kay basta sa mga nakita, ang angay may silang prinsipyo. Sa mga di nakaunawa ng Cebuano, sabi dito na sumusuporta daw umano ang taga Maharlika Tribal Kingdom dahil sumasang-ayon sila sa prinsipyo nila ni Dato Adlaw Una, kita-kita sa yuta. na sila daw umano talaga ang may-ari sa lupa. mao jud, mao. Unya, kaduha, kami sa Marlika, namin mga provision nga gidala aron idugang na to nga pinagi So may dala silang mga batas daw na idagdag umano. sa balaod. Idagdag sa batas. Gawa sa ayun na sila. Dili na ingon nga negative among tuyo dire. Positive. So hindi negative ang kanilang layunin sa naturang grupo, positive daw. Pero dato anam mo diri kuan kanang dato ka, dato mo. Dato magat ko na. So mga dato din, umano sila, mga dato. Sige, ang amo diri palisiya, Kung meron silang sariling batas, meron silang sariling pera, meron ding sariling policy itong grupo ni Dato Adlaw. dili makasulod kun way diplomat. Di pwedeng makapasok kung walang diplomat. Ano po ba yung diplomat? Kailangan ba magbayad para makakuha nitong tinatawag na diplomat? Okay, tuloy natin. Pero pwede ba? Magistorya ra man tag ingon ani. Oo. Wala di unsa ba yung katuyuan? So, ang tanong sa babae, ano daw ang layunin nitong dalawang dato sa Maharlika Tribal Group? Nagmonitor mago nang tan-aw mi sa inyong view. So, nagmonitor sila sa live nila ni Dato Araw at ni Bae Lourdes. Then ang among head of the nation, ang angay siya sa mga prinsipyo. Ang head of the nation, meron silang hari. Sumang-ayon daw sa prinsipyo nitong grupo nila ni Dato Araw. Then kami sa Malika, naglukop na po ang among followers. Nga, mualsa na gyud ang lumad. Yon. Sabi niya na sila umano sa grupo dapat na maalsa na umano yung mga lumad. Namoy tagian ninyo. Correct. Kaya Dahil yon ang may-ari sa mga lupa. tagi daog-daog. Pero So ganito sa na. diha, gisakitan si mami sa gihimo sa Sibil, nga wag sila kasabot, naglalam ni mga provision aron palig-on sa inyong prinsipyo So dala nila ang provision nila, ang sariling batas nila para daw na nagiging strong din ang prinsipyo. Kaya sa taog pagtuod dito sa panglabaw sa gagahon ng pinagkano. So pareho ran umano sila ng pananampalataya
sa may kapal. Kung pareho kayo, di po ba, ang sabi ni Bae na ang Diyos nila'y apat. Yung araw, tubig, apoy, at lupa. So, ibig sabihin, pareho ra sila na Diyos, apat din. Taga-Encantadja din ito. Nya dili gyud bang kapangangkon ang civil nga sila tagyasiuta ni siya. So, yung civil government, hindi dapat umano aangkin na sila ang may-ari sa lupa. Pag sila pa nagkolekta sa tax kasi dili sila may tagiya, sila yung nangolekta. So, ang civil government, hindi ang may-ari sa lupa. Pagkatapos, sila umano ang sisingil ng buwis na hindi naman umano may-ari sa lupa. Nood. Kami pre-tax Section 60 sa Republic Act of Section 60 pre-tax ang tanang lumat. So, batay sa binanggit niyang batas, ang mga nitibo, walang buwis daw. Kolektahan man ta. Mo na nani ni nakabuta mo nang mudugang minutes mo super kaya followers po na mo milyones. So, followers daw nila din, millions. Millions ang followers nila. Kaya dili lamang kay dinhira. Gikan sa Mimarupa, Mindoro, Palawan, Rumblon. Si Kuan ang inyong Kuan, Reyna, di ba na may Reyna ang Maharlika? Dili ko tawag ko na magray na, bae rin nga po. Ba, iragihapon si Di, Dja. kabatong nakuha nito sa bukas gani SBSI, ka-Senior Aguila, to dili ni, lahi ni. Kasi mo pa yung Iba umano ang grupo ni Senior Aguila. Iba din sila. pag-istikwa, Senior Sa Aguila. haman dahil mo dapit. Pareha ni Kisla, pero taglahi ni o prinsipyo. Sila mo to sila naduplan sila sa kaso, tungod kay under sila sa civil government. Pareho sa isla umano, pero ibang grupo. At ayun, ang pagkakaiba din, under umano sila si Senior Aguila sa civil government. Di po ba may sariling batas at may sarili ding private army sila si Senior Aguila? Kami gisood po nito composite, abogado sa DNR, abogado sa munisipyo, pero tungod sa atong balaod sa IPRA nga atong ginasunod, pinagis customary law, wa makaduot kay no one above the law. So sila pinasok, umano sila sa authority, pero di sila na gambala dahil no one is above the law. Tingnan natin kung ano talaga ang nangyari batay sa ulat. Amo ka dito, amo. So ang tanan pasilong sa balaod. So hinggawa sila mismo ang inbehing uli sila kay wa sila mahimo kay naada tay balaod nga gisunod. Naami ditbit anay karon idugang nato pag-urin para ang injong kausag, injong prinsipo mas paligunan pa sa balaod. So yung gusto nila na yung dala nilang mga batas, idagdag nila sa batas nila ni Dato Araw para mas strong daw umano ang prinsipyo. Pinagis balaod. Pero na, isa divine luman agda. Gusto mo Namo. Kay hingangay na yung prinsipyo. i-elaborate ko ng Hingangay ni. So, anak ko inihimuon dato siguro, kay tulog man sila ni Bai. Tulog pa si Bae daw at si Dato Araw. Si Dato, magpa-diplomat na lang sa mo. No, dapat daw umano magpa-diplomat. Saan kaya kukuha ng diplomat? No? Dapat magpa-diplomat daw. Anong masasabi ninyo sa grupong ito diyan? Ang dami palang grupo diyan sa Surigao, ano? No. At although hindi ito sa Surigao City, nasa area ito ni Senior Aguila. Makasulog mo. Magkuhan na akong federasyon man ta, wala man ingon nga, dili mo na mo membrohon, dili ko ang atong prinsip, presa ta. Kaya ang, Pareho ra sila ng prinsipyo. kusama ko kadato na siya, di makagahom. Una, legislative, So, bawat dato may 5 na kapangyarihan daw. Bawat dato may 5 kapangyarihan. executive, judiciary, military power, ug naa spiritual power. So, ganang lima kagagahom, wa na sa civil, kaya ang civil, pag-executive ka, Yung 5 kapangyarihan, wala daw yan sa civil. Nasa kanila lang yung kapangyarihan na yan. mayor,
presidente, gobernador. Pag legislative, senador, congressman, o board member, o councilor. Pag iyong judiciary, gikan Supreme Court, RTC, MCTC. Pag iyong military, general sila. Pero kita nga dato, 5 tayo gahom. Oh, so sila daw umano, meron silang 5 kapangyarihan. At wala ang gobyerno na kapangyarihang 5 daw. So, matagal na balita itong grupo ng Maharlika, self-proclaimed Maharlika Nation, na may sariling batas, may sariling gobyerno, may sariling pera, may sariling bangko, at may sariling flag din. Ito ang ulat. Philippine authorities visit a self-proclaimed indigenous tribe in Surigao del Norte Oh, Surigao del Norte. with their own currency and justice O, system. meron silang sariling justice system. May gobyerno talaga sila. Meron silang sariling salapi. Nico Bawa introduces us to Maharlika Nation. Ito ang tinatawag na Maharlika Nation. Philippine law enforcers and representatives from the Environment Department visited Sitio Atuyay in Surigao del Norte Friday morning to check on a self-proclaimed indigenous tribe calling itself Maharlika Nation. Self-proclaimed na Maharlika Nation. Ang dami palang mga lumitaw dyan sa area na yan, no? Na dahil may kaso kami ni Father Darwin na yung isang dalaga na napusis, grabe talagang reaksyon. Dahil ang kaniyang lulo daw diyan sa Socorro, siya ang leader mismo ng religion. Tulad ni Senyor Aguila, ang kaniyang lulo ginawan din ng monument at sinasamba ng mga followers. Pero patay na umano ang kanyang lolo. Palaging napanaginipan niya ang kanyang lolo na nagsabi umano sa kanya na sabihin mo sa mga sumusunod sa akin, mga followers sa akin, na wasakin na nila yung monumento ko na sinasamba nila dahil mas lalong nagdusa ako sa apoy ng impyerno habang sinasamba nila ang monumento ko. Yun daw ang panaginip niya. So kami ni Father Darwin ang nag-deliverance sa kanya. Grabe talaga ang reaksyon dahil occultism yun, no? So ibang grupo yon kay Senyor Aguila. So dami palang mga ganyang grupo, no? Na di ko nakuha yung pangalan. Basta ang lulo niya ginawan daw umano ng monumento at sinasamba ng mga miyembro. Okay, tuloy natin. When they reached the area, they were welcomed by an official of the group. Aguila na binagyang pahintulot para maninitira ang term na ginagamit ni Dato Araw, di ba? Since time immemorial. Ito, after Ferdinand Magellan. Although, narehistro sa Securities and Exchange Commission, ngunit hindi kinikilala sa NCIP dahil hindi umano talaga mga lumad. They are following the certification of the National Commission on Indigenous Peoples, which declared that there are no indigenous groups in the municipality of Socorro. If they are interested still, no, na kasi by 2029, the PAC-BARMA of BGFI will be expired. So pag ma-expire na po siya, dapat i-renew. So pag i-renew mo siya, dapat arguing that they are a self-governing tribal government with a population of more than 1,200. Oh, so population nila 1,200. Pero sabi nung isang pumunta sa pugad ni Dato Araw, milyon-milyon na umano sila. Wala pang ang government, mayroon na talaga kami sinusunod na. Meron silang sariling bangko, meron silang sariling pera. Golden Zion or G Zion. 1 G Zion is worth 200 pesos.
this currency can only be used within their tribe. Noon, mayroon tayong tinatawag na Yan, magamit lang nila sa loob ng tribe nila. yung gamit ng mga Expire on 2029. 2029 pa mag-expire ang kanilang kontrata sa paninirahan nila sa naturang bundok, no? Na wala pa din ang bundok. Kasi alam namin na hindi sila IPs. Hindi yun sila lumad. Taga rito sila sa Socorro. Yung iba nila galing ng ibang probinsya, ibang munisipyo. Yun. Hindi pa umano IPs, hindi lumad. Yung iba, taga-iba. Yan. Sa sarili nilang gobyerno, may sariling bandila sila, no? At sariling salapi. G. Zion, Golden Zion. Ito'y ginagamit lang sa kanilang tribo daw. Pero nag-react dito ang Bangko Sentral mismo. Hindi, wala. Sa Republic Act 1753 kasi, Bangko Sentral ng Pilipinas lamang ang binigyan ng authority na mag-issue ng currency within the territory of the Philippines. So kung may balak silang mag-issue ng salapi nila, hindi natin consider na currency talaga yun. Kasi walang authority, hindi sila authorized ng Bangko Sentral ng Pilipinas nor any law. Aside from peso, walang ibang currency na kinikilala ang buong Pilipinas at walang ibang currency na inisyu ang authority which is Bangko Sentral ng Pilipinas kung hindi ang Philippine peso. See? Dumami pala ito na grupo, no? Sa naturang lugar, mga kapatid. Iba't ibang grupo. At ayon pa sa ibang lumad, sandali asan ba yun? Sa Republic Act. Wala pala dito. Okay. So, kung maalala ninyo na ang hippie mismo nagsabi, hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kina Dato Adlaw. Dineployan namin ng maraming police personnel doon sa area para ma-contain, ma-isolate saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi serve. Yan, abangan natin ang sinabing paglabas sa warrant of arrest sa patong-patong na kaso na inaharap nila ngayon. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Ito yung lingkod, Brindel Talibong. At mga kapatid, ang dami pa lang mga nagsilitawan ngayon na grupo tulad nito, no? Maliban na ang daming mga siktang nagsilitawan ngayon. So, huwag agad-agad maniwala. Magsuring mabuti. Dahil ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero, napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung scam ba yung activity. Iti-take advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the